sa Lord District ng Nacotas. Nandiyan din ang si Johanna Nieto, natatakbo naman sa Manila 3rd District, at ang ilan pang mga tumakbuha or nag-file dito ng Chiqui, Manny, and Marcel. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Francis Marcio. Medyo kulang na tayo sa sa oras. Halatang gutom na. Chiki. Pasok pa natin si RR Tubise. Tubais. Nice. Quezon City. Hi, RR. Ay, nakabili. Okay, walang audit yan. Hello, Chiki, Mase, Manny. Officially closed na nga ang unang araw ng filing ng COC dito sa Amoranto Sports Complex dito sa Quezon City. Samantala, successful ang filing ng Certificate of Candidacy ni Mayor Joy Belmonte dito. Kasama niya ang running mate na si incumbent Vice Mayor Gian Soto. Bago yan, dumating muna si Sammy Belmonte Jr., ang ama ni Mayor Joy at dating mayor din ng Quezon City at dating House Speaker. Nagkaroon ng photo-op si Mayor Joy, VMGN at ang mga kandidato ng district councilors. Nakita rin natin dito kanina si kanina nabanggit na ni Francis yung mga aktor at ngayon congressman na si Arjo Atayde, sinamahan niya ang pisan si Gabriel Atayde na tatakbo naman bilang konsehal ng Quezon City. Nag-file din ang mga re-electionists kasama na bilang konsehal ang pamangkin ni Mayor Joy na si Mikey Belmonte sa District 2. Ang aktor naman na si Alfred Vargas nag-file na rin para sa District 5. Nag-file rin ng COC ang artistang si Enzo Pineda bilang councilor. So kung mapapansin natin, pinaghalong mga malalaking pangalan sa showbiz at politics yung mga tumakbo o yung mga nag-file ng COC dito sa Quezon City. Ngayong araw ng filing ng COC, total number of 17 councilors na ang nag-file. Samantala sa ngayon, wala pang lumulutang na pangalan na kakalaban kay Mayor Joy Belmonte. Sa tingin natin, medyo mahihirapan ang kalaban sa kanya, lalo na ito ang kanyang takbo bilang mayor ng Quezon City. Alam na rin sa kanya na kung wala rin talaga siya makakalaban, mukhang magiging masaya naman siya sakaling mangyari iyon. Samantala ka kasama rin kanina yung Vice Mayor Gian Soto, ang kanyang ama si Tito Sen. Ang sabi niya tungkol naman sa family dynasty na nakausap natin siya, sabi niya dapat daw iboto ng mga tao ang mga kandidato may experience at magandang track record. Pero welcome naman daw mag-file ang mga bagong kandidato na hindi galing sa political politics. RR Tubise po yan. O dahil OT na kami, mababagay na lang kami. Susunod na ang Frontline Pilipinas sa Radyo 5 True FM. Na ang hangin ngayon doon. Halos 12 oras daw nilang naramdaman ng bagyo. Yun ang pinakamatagal ng bagyo dito sa Batanes. Napakarami po ng madami na bahay at mga panahan dito sa Batanes. Wala naman daw nasawi dahil sa bagyo pero may ilang nasugatan. Problema ngayon ang kawalan ng supply ng kuryente at mahinang signal. Sinusubukan naman ng Batanes Electric Cooperative na ibalik agad ang supply ng kuryente sa probinsya. Nag-shutdown kasi ang kanilang mga planta sa Sabtan, Batan at Itbayat kahapon. Nagdeklara na ng state of calamity ang Batanes. Sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, pumalo na ng 29,000 pamilya o 70,000 individual ang apektado ng bagyong Julian. Ang Cagayan Valley raw ang pinaka-apektado, lalo na ang Calayan Islands at Batanes. Tiniyak naman ng DSWD na handa ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapag-present siya ng mga family food packs sa provincial government ng Batanes ng higit 5,800. Ang DSWD ay nakapag-release na rin ng mga family food packs ng Ilocos Norte. May mga request na rin tayo na natatanggap mula sa LG. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa Office of the Civil Defense sakaling kailanganin ng air at naval assets sa pagpapadala ng tulong sa mga malalayong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halini, News 5. Nasa labas na naman sa bagyong Julian pero papasok ulit ng Philippine Area of Responsibility bukas. Ulit ang nabataan sa line 245 kilometers kanlura ng Itbayat, Batanes. Saglay ng bagyo,
bagyo, ang lakas ng hangin abot ng 195 kilometers per hour at pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos ng bagyo pa Taiwan. Sa ngayon, signal number 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portion ng Pangasinan. Gayun din sa Apayao, Abra at Kalinga. Signal number 1 rin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Pati ang northern at western portion ng Isabela at northwestern portion ng Nueva Vizcaya. Sasaglit sa Taiwan ang bagyong Julian sa kamuling papasok sa Pilipinas bago tuluyang umalis sa Webes. Pagkain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections at dahil ng kandidatura ang mga tatakbo sa national at local elections. Sa Duwan, nagsama-sama mga tatakbo para sa pagka-congresista sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Karamihan sa kanila kung hindi re-electionist ay mga dati ng mukha sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Alas 7 pa lang na umaga makapesta kami kandidato ng mga unang araw ng idol unang protest na dito ginawa ang 45 para sa lahat ng congressional districts sa buong Metro Manila.